Magandang umaga. Kayo ba'y okay ngayon? Mukhang maingat na tayo sumagot, ha? Are you happy this morning? Kasi gawa natin ng paraan kung may dahilan kung bakit di ka maligaya. Actually, the lesson this morning sa Sunday school is a very relevant connection between the lesson na ating pag-aaralan ngayon. If you still remember, yung lesson natin last retreat, I mentioned something about the mind. Na tinalakay ngayong umaga about envy. Alam niyo ba that envy is a very serious problem? Hello? Hi. Ano sa Tagalog ang envy? Inggit. Is a matter of the heart. Tama? Kaya keep thine heart out of with all diligence. Let not envy dwell in your heart. Yun yung talakay natin nung nakaraan. And madalas ang problema natin na hindi natin na-recognize ay problema sa sarili natin. Ito, magtatanong ako sagutin nyo lang pero huwag kayong mag-elaborate. Kasi baka may mag-explain pa eh. Okay ka lang ba ngayon? No, okay. Mukhang mas okay sila doon. Sino rito walang problema? Taas ang kamay. Walang problema. So, doon sa tanong ko, walang nagtaas ang kamay, ibig sabihin lahat may problema. Kasi tanong ko, sino rito ang walang problema? Walang nagtaas ang kamay. Ay, ikaw? Oh, wala siyang problema. Okay. Lilinamin ko na yung tanong, ha? Kasi baka nagkakamali ka lang ng sagot. Kasi habang nabubuhay tayo sa mundo, may problema tayo. At ngayong umaga, tatalakayin natin yung pinaka-ugat ng ating problema. Handa na ba kayo? May sinasabi sa ating talata, sa verse 23, Fibs, na dyan sasagutin natin yung tanong, talaga bang may problema tayo? Kasi yun yung tanong ko kanina, sino rito walang problema? Kasi kung sasabihin nyo wala kayong problema, bibigyan ko kayo ng problema. Sarili natin. Hello? Habang nakatingin kayo sa akin, imagine niyo sarili niyo na nakaharap sa salamin. So, na-imagine nyo na? Na-imagine nyo na, nakikita nyo yung sarili nyo. Pakisabi mo sa sarili mo, ikaw yung problema.
Kasi tignan nyo, may problema ba tayo? Verse 23 is a problem. Ano sabi diyan? I see another law in my members. By the way, every time binabanggit ni Pablo in chapter 7 of Romans, yung salitang members, it is referring to the flesh. The flesh with all its members. Of course, yung members diyan, kasama yung buong organ diyan, yung lahat ng mga nasa katawan natin. Pero primarily, yung members na binabanggit diyan ay yung kamay. Ano problema natin? Ayan, nagkakaproblema tayo. Kasi obviously, ayaw ng Diablo, discuss natin to. So, hindi ako magtataka kung mawawala yan. Pero sana mag-intervene ang Lord. Manalangin muna tayo sa mandali. Shall we bow our heads? Lord, alam namin, aware kami, Lord, na napakahalaga nitong aming tatalakaying paksa. May layunin at may dahilan kung bakit nyo ito nais na aming maunawaan, maintindihan, at saloobin upang tunay, Panginoon, ma-address namin sa aming sarili ang pinakaugat ng aming problema sa buhay. Gabayan nyo, Panginoon, bawat isa sa amin na sa aming pakikinig, hindi lang namin ito maunawaan, kundi bigyan kami ng karunungan kung paano namin sa katuparan at maipapamuhay ang prinsipyong ito. Niling po namin na sawatahin nyo ang kapangyarihan ng kalaban na sa aming pag-aaral na ito, kayo po, Panginoon, ang siyang manguna, na wag po kami, Panginoon, ma-distract at wag niya kami mahadlangan na maintindihan at matutunan ang mga dapat naming pag-aralan sa umagang ito. Minsan pa, itago niyo ang inyong lingkod sa inyong likuran at kayo po, Panginoon, na magmulat ng kaisipan ng bawat isang nakikinig, hindi lang dito sa loob ng simbahan, kundi maging sa online, Panginoon. Mahabag po kayo sa amin, kayo po ang kumilos sa kalagitnaan namin, ikaw ang papupurihan at luluwalhatiin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. The last retreat, meron tayong 4 na P na pinag-aralan, kung naalala niyo. Nakadikit ito dun sa It's All in the Mind. When we studied last time, when we talk of the mind, we are talking of number 1, perspective. Pag pinag-usapan ng perspective, we are talking of mindset. Mind setting. Okay. Ikalawa, when we talk of the mind, we are talking of purpose. Mindset, saan nakaset yung mind mo, saan nakatutok. By the way, that's a problem with envy. Connected with envy is worldliness. Kaya masama ang envy kasi nakatuon siya sa mundo. Kaya yung taong nakatuon sa mundo, hindi interesado sa mga bagay-bagay ng Diyos. Kaya ang purpose niya sa buhay, magpayaman, madagdagan ng kakayahan o kapangyarihan, mapaligaya ang laman. Ang katwiran ng isang taong makamundo, walang ibang gustong bigyang kaligayahan niya kundi sarili niya. Kaya ang laki ng problema. Kasi walang ibang gusto siyang paligayahin kundi sarili niya. Huwag niyo akong pakialaman, buhay ko to. So, purpose. Kaya hindi ka magtataka, walang makakasundo yan, walang gustong paligayahin yan kundi sarili niya.
Ang problema ng isang taong may problema na hindi niya alam, mali yung kanyang number 3, principles. Yung mindset niya at yung purpose niya sa buhay, nakaset sa maling prinsipyo. Basta't maging maligaya ka, wala kang tinatapakan, okay ka. May problema doon sa ganong pananaw. Kasi kung wala kang ibang gustong paligayahin kundi sarili mo, kumusta naman ang Diyos? Meron ba siyang lugar para paligayahin mo? Usually, yung mga taong nakatutok sa mundo, walang pakialam sa mga bagay-bagay ng Diyos. Tama? Kasi ang mahalaga, maligaya ako. Ang mahalaga, nagagawa ko kung gusto ko. Take note. Kaya yung magrebelde ka, umaklas ka sa anumang authority na meron ka, wala kang papakinggan, is the highest form of selfishness. Kasi nung pinanganak tayo sa mundo, meron tayong dapat kilalaning authority at pangunahin dyan yung ating mga magulang. Tama? Kasi yun yung relationship natin sa Diyos. Father and son relationship. Na nare-reflect yan sa tahanan. Ang isang tunay na Kristiyano, masunurin at may paggalang sa kanyang mga magulang. Kasi kung yung magulang mo, hindi mo maigalang, maigagalang mo pa ba Diyos? Tama? Kikilalanin, pagpapasakupan, igagalang. Kung ano yung dapat natin gawin sa ating mga magulang, lalo pa sa Diyos. Tama? Kaya yung ika-4 na P, magiging resulta kung tama yung 3. Ano yung ika-4 na P? Pursuit. I-emphasize ko mamaya yan. Yan yung all day long. Kanina sa talata natin. Be in the fear of the Lord all day long. Yun yung pinipursue ng isang taong nagpapasakop sa Diyos. Yun yung pinipursue na uri ng pamumuhay kung ang Diyos ang gusto nating bigyang luwalhati at kaligayahan. Amen? Introduction. There are 3 anticipatory questions. And obviously, ginawa ni Pablo ito, ina-anticipate niya kung ano yung magiging katanungan nung nakikinig sa kanya. Kasi marami siyang mga nasabing prinsipyo mula chapter 1 hanggang chapter 5. Tapos pumasok siya sa chapter 6. Meron siyang 3 anticipatory question. When I say anticipatory, hindi pa tinatanong, inunahan na ni Pablo. First anticipatory question is chapter 6 verse 1 and 2. Nung in-emphasize ni Pablo na we are not saved by the law, but by grace. So, kung by grace through faith, at sinabi ni Pablo na where grace abound, where sin abound, grace much more abound. May in-anticipate siyang question dun. Baka ma-misinterpret ako. So, inunahan na niya. Chapter 6, verse 1 and 2. Ang sabi niya, shall we continue in sin that grace may abound? Anticipatory yan. Inunahan na niya na baka dahil ine-emphasize niya yung biyaya, may mga magsasabi naman, yun naman pala pagka sumasagana ang kasalanan, sumasagana ang biyaya, kaya magkasala na lang tayo. Yun yung first anticipatory question. Anong sagot niya? God forbid.
Hindi pwede yun. Pinagbabawal ng Diyos yun. Yun yung ibig sabihin ng forbid. Kumbaga forbidden. At yung tanong niya, what shall we say then? Mga ngatwirang kayo? Inunahan na niya. Baka yan yung sabihin nyo. Pues, inuunahan ko na kayo. Hindi. Kasi yung shall we sin that grace may abound? Galing yun dun sa sinabi niya na we are not saved by the law, but by grace. By faith through grace. At sinabi niya yun dahil meron siyang idinuktong where sin abound, grace much more abound. Ang punto niya ron, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Yun yung punto ron. Pero para gamitin mo na mamumuhay ka sa kasalanan para managana ang biyaya, nagkakamali kayo. Hindi yun yung punto. So, inunahan na niya. Okay? So, ano yung itinutuwid dito ni Pablo? Yung mindset. Hindi mo pwedeng gamiting excuse ang grace para manatili ka sa kasalanan. Hello? Tama ba? Nakakasunod kayo? Second, anticipatory question. Chapter 6, verse 15 and 16. What then? Ayan, ngayon. Shall we sin because we are not under the law but under grace? So magpapatuloy tayo sa kasalanan kasi hindi naman tayo under the law. So wala tayong dapat sundin. That's the context. Kasi kung nasa biyaya pala at wala kang kailangan gawin, okay lang. So magpatuloy na lang tayo sa kasalanan. So second anticipatory question. What's his answer? God forbid. Tama? Know ye not that to whom you yield your servants to obey, his servants you are to obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness? Verse 15. Yan. Shall we sin? Magpapatuloy tayo. By the way, the premise, para maintindihan natin yung perspective, Christian ka na. Naranasan mo na yung grace. Okay? Pero inuunahan niya yung mga pilosopo na maaaring gustong gamitin yung sinasabi ni Pablo para mas makapagpatuloy sila sa kasalanan. Hindi nyo pa pwedeng gamitin ang salita ng Diyos para magkaroon ng excuse sa kasalanan. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kasi kung ikaw ay naligtas na, pinalaya ka na doon sa dating kapangyarihan, na dating sunod-sunuran ka, wala kang kakayanan, pues, gusto kong malaman nyo, hindi pwede yan. Why? Kasi kung kanino ka susunod, yun yung kinikilala mong Panginoon mo. Christian ka na, naranasan mong biyaya, pues, ang Diyos, ang Panginoon natin, siya sundin natin. Hello? So, dito pa lang, sa pagsagot-sagot niya, nagkakaroon na tayo ng idea. Hanggang sa chapter 7, verse 7. Hindi naman pala kailangan ng kautusan eh. Kasi hindi naman tayo naliligtas sa kautusan, sa biyaya rin. So, hindi na kailangan ng kautusan. What shall we say then? Is the law sin? So, maliban na may kautusan, hindi naman pala siya kailangan. Anong sagot niya? God forbid. Kasi doon sa 4 na P, yung principle, yun yung kautusan. Hello? Nung maligtas tayo, bagamat hindi tayo naligtas sa law, sa kautusan, pero wag nating kalilimutan, yun yung ating pamantayan sa pamumuhay. Tama. Hindi tayo sumusunod sa kautusan para maligtas. Hindi. Sumusunod tayo sa kautusan kasi yun yung ibig sabihin ng stay in the fear of God.
nananatili tayo na may takot sa Diyos kung tayo ay nagpapasako sa kautusan ng Diyos. Hindi para maligtas, kung hindi dahil tayo ay ligtas. Kaya ito na. Kaya it's all in the mind. Kasi sabi dun sa chapter 7 verse 23, verse 23, Pibs. Ayan. I see another law in my members. Meron ng law na gusto kong sundin. At makikita natin mamaya yan na binanggit niya. Kung Kristiyano ka, may batas na dapat kang sundin. Kaya hindi pa pwedeng para sabihin na walang silbi ang kautusan. Sino may sabi sa'yo? Hindi ka nakakilala sa Panginoon kung hindi dahil sa kautusan. Makikita natin mamaya yan. At dahil nalaman ko na, itong gusto ko sundin, ang problema, hindi ko masunod. Kaya kanina, sabi ko, kung sa tingin mo wala kang problema, bibigyan kita ng problema. Kasi sa totoo lang, hindi madali ang buhay Kristiyano. Yung mga naniniwala by grace through faith, hindi sa pamamagitan ng utusan, gusto nila madaling buhay. Walang kailangan sundin. Anyway, ligtas naman ako sa biyaya, kaya kahit ano gagawin ko, kahit magkasala, oh, hello. Hinatak na ni Pablo yung renda. Hindi mo pa pwedeng sabihin yan. Kasi kung tunay kang Kristiyano, meron tayong kautusan na dapat sundin. Hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas. Okay? So, shall we sin that grace may abound? God forbid. Is the law sin? God forbid. So ano to? It's all in the mind. Kasi as we try to fix our mind on the right mindset, as we try to correct our motivation in life. Kasi isa pang mahalagang tanong na palagi ko tinatanong. Why are you here? Ba't kayo nagsisimba? Mahalaga ba na masuri natin yon? Yes, kasi hindi lahat na nagsisimba. Unti-unti, nagkakaroon ng linaw. Oo nga, no? Hindi porkit linggo-linggo ka na sa loob ng simbahan, Kristiyano ka na. Hindi. And as we look at the purpose, why we are doing what we are doing, nagkakaroon tayo ng kaseryosohan sa pagiging Kristiyano natin. And when I say kaseryosohan, kasi pwede ka sisimba dahil nayaya ka lang. Or, pinagbibigyan mo si pastor kasi nangako ko kay pastor. Nakakaya. Mga kapatid, kaya ka nasa simbahan kasi gusto mo sumamba sa Diyos. Yun yung pinakadahilan, walang iba. Kaya kung hindi ka magsisimba dahil nabibwisit ka kung kanino, hindi ka sumasamba. Kasi hindi tao ang pinunta natin sa simbahan. Tama? Hello? Naku, medyo parang hindi pa man. Wala pa ako sa kalahati. Mukhang mukhang bumibigay na kayo. Andiyan dyan pa ba kayo? By the way, spiritual warfare or yung tinatawag na personal struggle is a reality. Gano'n katindi ang katotohanan ito? Sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng example na there is always a spiritual struggle, especially as we are faced with the truth.
Kasi hindi lahat ng naririnig nating katotohanan ay masarap tanggapin.